guys, magandang araw sa ating lahat and welcome po sa ating channel. Okay, so andito po tayo ngayon sa kahabaan ng pizza upang magbigay update sa itatayong Metro Manila Subway Quezon Ave Station. Okay, doon sa unahan makikita natin ang tinatayong Unified Grand Central doon sa may bandang SM North kay Numa. Okay, kasunod nitong MRT Free Station Quezon Ave. Okay, so sisilipin mo natin kung ano ang magiging impact sa itatayong station dito sa kahabaan ng Quezon Avenue, ang Metro Manila Subway Station. So dito sa bandang kabila papuntang south, sa unahan po nandun yung MRT 3 Station Kamuning, andun yung GMA 7. Okay, so dito po napakaswerte po ang mga commuters, lalong-lalo sa mga empleyado. Okay, marami po ditong tinatayong mga call centers sa bandang area na ito. Nagsiusbungan na po ang mga matatayog na building dito para sa condominium and commercials. So napakadami na pong establishment na itatayo dito dahil sa pagka napagdugtong-dugtong yung mga sinasabing Metro Manila Rail Transit Connectivity. Pagdating po ditong area na ito ay napakaganda po ang kalagayan dahil dito po halos mapang-abot yung mga railways tulad ng MRT 3, MRT 7, LRT 1, and of course yung itinatayong Metro Manila Subway Mega Project. Okay, sa harap ay ang mini park ng SM Hypermarket. Andito po tayo ngayon sa Quezon Avenue. So ito po yung galing doon sa Quezon Memorial Circle. So meron tayong underground highway para makaiwas sa traffic. Pero para sa ating mga commuters na dumadaan dito pagka matapos ang MRT 7, hindi na kailangang dumaan pa dito. Okay. So sa harap natin, andyan po yung Napolcom. And of course, isa sa mga iconic tower ng tinatawag na Double Dragon na pakatayog po na gusali. Dito sa area na ito, nagsiusbungan na po ang mga gusali, mga condominium. Tulad niya sa harapan natin, bago lang po yan. So sa ating harapan ay makikita ang mga malalaking materialis at saka mga equipments para sa pagtatayo ng Metro Manila Subway sa corner na ito ng EDSA. Ito po yung Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway. Okay, so ayan, makikita sa harapan natin ang naglalakihang mga container van para sa mga materialis sa pagtatayo ng underground or subway. Andun sa harapan yung mga malalaking equipments para gagamitin sa paghukay. So sa harapan, ayan na po, umusbong na po ang nagtatayugang mga gusali, mga condominium at saka commercial space. Okay, napakaganda po. Itong area na ito dati ay ito po yung tindahan ng mga halaman, okay, para sa gardens na ngayon ay nakukuha. At saka doon sa unahan, sa Agham Road, yun po yung napakadaming informal settlers na ngayon ay nasisettle na. Ayan, patuloy po o tuloy-tuloy na po ang paggawa ng ating Metro Manila Subway. Naka-ready na, so ready na yung right of way. Hindi na ito mapipigilan pa.
Okay? So ang dulo po nito doon sa kahabaan ng Mindanao Avenue. Okay? Doon sa bilong na po ng Valenzuela. Nandun po tinatayo yung Metro Manila Railway Institute. Okay, para po yun sa mga estudyante na gustong mag-aral doon para maging operator o maintenance ng ating mga bago ng train. Ayan, kitang-kita po sa ating harapan ang mga equipments na ginagamit para sa paghukay ng subway. So ang lalim po nito ay estimated sa aking pagre-research. Ang lalim po nito ay abot hanggang kung may hambing natin sa building, about mga 15 stories palalim. So malalim. Ibig sabihin, hindi maapektuhan yung groundworks, yung sa taas mismo, kung sa taas mismo magtatayo ng railways. Tsaka nakaiwas din sa mga abala ng mga sasakyan dahil nakaharang siyempre sa gitna ng kalsada yung mga equipment at saka mga materialis. Hindi katulad ditong subway, ang makikita lang natin na kinoconstruct ay yung mismong station. Okay? So, itong building lang na pagtatayuan ng station ang mayroong activity. So, andito na rin nakatambak yung mga equipments, mga materialis para sa pagtatayo ng subway. So, napakaganda po ang economic impact dito sa vicinity na ito sa kahabaan ng EDSA Corner Quezon Avenue. So, yung mga commuters natin dire-diretso na, halos wala nang abala dahil lilipat lang pagka natapos o magkukunikta na doon sa tinatawag na Metro Manila Transit Connectivity Unified Grand Central sa may bandang SM North at saka Trinoma. Doon po mapang-abot yung LRT 1, MRT 3, MRT 7, and of course ang Metro Manila Way na kung saan karugtong dito sa harapan natin tayong Quezon Avenue Station. Okay, so napakaganda po ang kinalabasan nito pagka ito ay magna ilang taon mula ngayon. So ayan, makikita po natin ang nag-uusbong ng mga building na. So sa palagay ko magkaroon din ng mga parking spaces dito dahil yung mga puntang bandang Ortigas na ayaw nang dala ng sasakyan or sumakay ng bus. So mas gusto nila na mag-railway na lang dahil iwas traffic. Sobrang traffic po sa ngayon. So pagka itong subway na ito ay matatapos, malaking kabasan din sa MRT 3 dahil sin na po ang mga pasahero sa MRT. Dahil ito po ay mula doon sa Manila, Tagos, papuntang daan ng Ortigas, papuntang Taguig hanggang sa Ninoy Aquino International Airport. So ang laki pong bagay sa ekonomiya ng bansa pagka ito ay mag-ooperate na. Bibilis yung serbisyo, product and services, yung mga tao okay, maabala pa sa traffic na naranasan natin sa ngayon. So ito, tuloy-tuloy na po ang mga workers na nagtatrabaho dito sa harapan. Yan po yung kanyang mga materialis at saka equipments. Pagka ito ay matatapos, tinatayang 800 to 1 million passengers daily ang masiservisyohan nito. So
So napakaganda po ang economic impact dito sa area na ito. Sa unahan din, nandun yung Unified Grand Central. So pagdating sa ekonomiya, dito sa area na ito ay napakaganda. So sa kasalukuyan, ang Quezon City ay nag-number 1 pagdating sa revenue sa buong bansa. Dahil napakalaki din po ang area ng Quezon City. Medyo hiwa-hiwalay lang ang kanyang Central District. Meron doon sa Libes, meron doon sa Fairview. So napakalawak po guys ang Quezon City. Pero dito sa area na ito ay nag-uusbungan na po ang mga matatayog natin din. So ito po yung mga sasakyan mula doon sa north papuntang Circle. So pagka ikaw ay magko-commute, pagka railway na, hindi ka na kailangang dumaan dito papuntang Commonwealth, papuntang Fairview hanggang sa North Caloocan to Bulacan. So napakabilis na. Ang dating 2 to 3 hours kayang kuhanin ang Bulacan ng 45 minutes na lang. Tsaka simple convenience. Napaka-stress po guys ang traffic. Malaking kabawasan po sa ekonomiya ng ating bansa yung traffic. Gumastos po ng bilyon-bilyon araw-araw ng mga ang buong bansa dahil lang sa traffic. Pero pag ito ay naayos, okay, napalaking ambag po sa ekonomiya. So yan po yung mga sasakyan na papuntang Quezon Ave to Ligarda. Ito po yung galing ng Ligarda, Manila. Okay, napaka-traffic din po dito tuwing rush hours, tuwing uwian ng mga employee, mga commuters, mga estudyante. So ang good news, doon sa unahan ng South Triangle, ang itatayong South Triangle MRT7 station, nagmula doon sa Unified Grand Central, dadaan siya ng West Avenue to Quezon Avenue naman. So doon sa may Delta. Okay? Pag natuloy tuloy-tuloy na ang project ng MRT7, so dadaan yan dito sa may Quezon Ave, Delta, papuntang Santo Domingo Church. Magkaroon din po ng station doon. Kakaliwa ng Lacson, tatagos ng LRT2 station ng Ligarda. So babaybayin po niya ang part ng Tutuban. So tatagos po, dadaan ng dagat. Punta naman ang New Manila International Airport na kung saan ang humahawak ng project ay ang San Miguel Corporation. Okay, katulad ng MRT7. So napakaganda po ang progreso sa mga itinatayong project pagdating sa Metro Manila Railway Transit Connectivity. So ongoing na po ang mga projects. So napakaganda po, ito ay napagdugtong na. Hanggang dito lang po muna tayo guys. Thank you for watching and